Sa Baguio City, binabantayan ngayon ng mga otoridad ang mga lugar na itinuturing na landslide prone. Pinamamadali na rin ang pagsasaayos sa Cannon Road na hinukay para ayusin ang drainage system. Live mula sa Baguio City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, nakataas ang signal number 3 dito sa Baguio City at ayon sa pag-asa, asahan ng hangin na aabot sa 170 kilometers per hour. Ito ay maaaring makasira sa mga bahay na luma na at hindi konkreto at makakapagpatumba rin sa mga puno. Katatapos lang tanggalin ng landslide sa Camp 7 na epekto ng isang bagyo noong nakaraang taon. Bago rin pumasok sa mismong Baguio City, makikita pa ang ilang pagguho ng lupa. 2 linggo na ang nakalilipas nang magawa itong retaining wall dito sa Camp 7. Kasagsagan ng bagyong Lando noong Oktubre ng nakaraang taon nang masira ito matapos magkaroon ng malaking landslide. Ngayon, umaasa ang mga residente na kakayanin ng bagong retaining wall ang bagsik ng bagyong Lawin. Sa ngayon, open pa yung Cannon Road, but mamaya siguro i-declare na ito ng DPWH na sarado. May barricade na ilalagay doon sa kalsada mismo. Pinamamadali na ang pagsasaayos sa Cannon Road sa Camp 6 para hindi delikado sa mga motorista. Hinukay ito para ayusin ang drainage system. Kahit mahina pa ang ulan sa Baguio, paalala ng otoridad, huwag maging kampante. Nakataas po ang typhoon signal number 4 and number 3 dito po sa Cordillera. Napaka-delikado po nito. Mas maganda po bigyan natin ng panahon na sa paghahanda. Huwag na po tayong lumabas ng bahay. Sa Crescencia Village kung saan winasak ng bagyong Ondoy noong 2009 ang ilang bahay, may trauma pa rin ang mga residenteng gaya ni Suzy. Ang kanyang mister kabilang sa 23 namatay noon dahil sa landslide. Pero hindi lumipat ng bahay sina Suzy at wala pa rin daw balak lumikas ngayong may bagyong Lawin. May takot pa rin po. Hindi po maalis yung pubiya namin nung nangyari namin yung kay Ondoy. Kaya ingat na lang po. Jessica, ngayong gabi ay naging sunod-sunod yung paglikas ng mga residente dito sa Aguinaldo Elementary School. As of 7:41 p.m. ay nasa 188 families na raw yung nandito, katumbas yan ng 731 na individuals. Ayon doon sa ilang ating nakausap, ayaw na raw nilang maranasan muli yung kanilang naranasan dati na abot bewang na yung tubig bago pa sila nakalikas. Sa ngayon, Jessica, ay malakas na hangin o pabugso-bugsong malakas na hangin na may kasamang moderate rains ang ating nararanasan dito sa Baguio City. Kaninang pasado alas 7 ay nawala ng kuryente dito sa paaralan pero naibalik din kaninang pasado alas 9 ng gabi. Jessica. Paumanhin na Victoria, mukhang may mga natutulog na dyan sa classroom na ginawang evacuation center kung saan naroon kayo nagla-live ngayon. Paumanhin na lang sa kanila at nabubulabog sila siguro dito sa ating live coverage. Pero kamusta ba ang sitwasyon dyan? Dito sa paaralan, Jessica, sa Aguinaldo Elementary School ay hinati-hati nga yung mga classroom para dito sa mga pamilya na nandirito. At tama ka, yung iba nga ay medyo nagpapahinga na. Pero nakapagpaalam naman tayo sa kanila kanina at sinabi nila na welcome naman din tayo. Kaya nga makikita rin natin, Jessica, na kahit talagang nasalanta na, kahit medyo nahihirapan, ay medyo high spirits pa rin naman yung ating mga kababayan na nandirito. Ayon sa kagawad na ating nakausap kanina, bukas ay i-assess nila kung gaano karami ba talaga yung mga tao na nandirito para mabigyan sila ng relief goods. Jessica? So sa ngayon, Victoria, passable pa yung lahat ng roads leading to Baguio, Quezon, Marcos at Nagilian, no? Parang nawalan kayo ng kuryente. Tama ba? Jessica, tama yan, Jessica. Ngayon lang may narinig tayo na malakas na pagputok muli at yung ibang mga residente na nandito nga sa paaralan ay napasigaw. Kaninang pasado alas 7 ay meron ding tayo narinig na pagputok at ang sabi sa atin ng mga kagawad ay isang transformer yon na nasira o pumutok nga. So ngayon, we're assuming na baka ganun din yung nangyari kaya muling nawalan ng kuryente dito sa paaralan. Pero babalik lang tayo dun sa katanungan mo kung passable na ba yung kung passable pa ba yung Cannon Road at yung ibang mga kalsada. Kaninang pasado alas 8 tumawag tayo sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang sabi nila ay hindi pa isinasara yung Cannon Road pero malaki yung posibilidad na isara na raw ito ng DPWH. Kaya nga ang talagang inirerekomenda nilang daanan ay yung Nagilian Road at yung MacArthur Highway. Jessica? Ito yung Marcos Highway via Agoola Union. Yung Nagilian naman via Nagilian and Bawang. Alam mo,
madalas kasi kaming nandyan dati sa Baguio, no? At kung yung naaalala ko, kapag kaganitong mga panahon na nagsasara yung Quezon, yung Marcos Highway, ang pinakamatibay at matatag pa ring daan dyan yung Nagilian Road. So, yun pa rin, no? Hanggang ngayon, yun pa rin ang ipinapayo ngayon na kung may sasadyain sa Baguio, doon po dumaan. Pero sana ipagpaliban na lang yung mga babiyahe muna, no? Palipasin muna itong gabi hanggang umaga, paglabas po nitong Silawin. Tama yan, Jessica, dahil nga bukod sa maulan at mahangin ay may halo pang fog yung panahon dito ngayon sa Baguio. Kaya talagang mahirap para sa mga motorista yung bumaybay muna, yung magmaneho. Kaya nga ang sabi nga ng ating nakausap kanina sa Office of Civil Defense ay mas makabubuti kung manatili na lamang sa kanilang mga bahay maliban na nga lamang kung kailangan na nila talaga na lumikas. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Baguio, Victoria Tulad.